Okay, so good morning. Ngayon ay ano ba ngayon? Webes, May 14. So kanina nag video na ako dun sa kabilang taniman natin. Pinakita ko yung na-transfer ko kahapon. So ngayon papakita ko sa inyo ang nangyayari ngayon sa location 1, which is wala pa man masyado. So nasa experimental stage ako ng pagse-setup ng mga cucumber, mga vining. And dito sa kabila is ampalaya. Nagtanim na ako ng ampalaya dito nung nakaraan pa, more than a month ago. Pero kasi ang problema ko doon is nasobrahan ako ng dilig kaya nagkaroon ng root rot. And yung loam soil na binili ko ay hindi nila masyadong gusto, masyadong buhaghag kumbaga. So ang ginawa ko yung mga pinaggamitan ng loam soil, hinalo ko sa mga garden soil na meron ako. At bumili rin ako ng garden soil for experimental naman yan. So ito ay loam soil pa, itong tinataniman ng cucumber. So medyo okay pa siya dyan, loam soil yan. Ito naman is loam soil na may halong garden soil. At palagay ko dito ako mag-stick. Pero tingnan natin kasi nasa experimental stage tayo. Tapos itong tinutubuan ng Chinese kakong is loam soil. So hindi siya masyadong maganda kung tutuusin. Possible din sa distancing, tapos kung paano ko siya tinanim. So pag-aaralan ko pa yan. Ito naman yung spinach natin, spinach. So iba-ibang stages ng spinach. Pero yung isa kang unang spinach is nandun. So nakadalawang harvest na ako dyan. Hindi naman ganun ka dami pero naka-harvest na tayo. So minsan naglalagay akong tanglad. Ito basil natin. Itong basil pinapa-seed ko lang to. Tapos lilinisin ulit natin yan. Lagay ulit tayo ng panibagong basil dyan. Baka yan yung gawin nating basil location. Hindi ko sure. Tingnan natin. Pero dito na may mga seedlings ko ng tanglad. Ayan. Yung iba may seedling bag. Pero yung sumunod hindi ko na nilagay ng seedling bag. Nilagay ko na ng diretso. So ito yung may mga tumubo lang na spinach. Ayan. Kulitis. Ayan. Ito naman yung mga kulitis na tinanim ko sa bag. Sa mga seedling bags. Pero moving forward baka hindi ko na yan gawin. Ayan. So ito, anong dati kasi una kong tanim, napansin ko kutilid doon pa lang yung spinach natin, ano na siya, kinakain na siya ng mga ibon. So naglagay tayo ng net dito at hindi na siya kinain. So palagay ko, ibon talaga yung kumakain yan. And past few weeks din, nagkakaroon ng problema kasi nakakapasok yung pusa dito. So sinecure natin doon, pero hindi pa rin na ayos dyan. Sa palagay ko dito sa kabila dumadaan yung pusa. So inayos ko yung mga net dyan. Pero baka baguhin din ulit natin yan para mas maging matibay. Pero so far, kung mapansin nyo yung mga big pots natin, may mga harang na plastic or net para hindi siya puntahan ng pusa. So far effective naman. Tapos yung mga lupa dyan pinagtatakpan ko kasi minsan sinisira ng pusa para dumumi siya. So ito pag tagal-tagal tatanggalin na natin tong net na to para makadiretso na tong mga spinach katulad nito. Kaya mapansin nyo, oh, yun, may mga harvest. Nakadalawang harvest na ako dito. So tingnan natin kung paano natin siya mapapalago ng maayos. Pero so far baka mag-stick muna tayo sa pipino and ampalaya and mga flowerings kasi flowers ay magiging attractant natin ng mga beneficial insects. Daling ko lang to kasi ito yung pandilig ko yan. So ito naman yung compost natin. So kahit papaano inaaral na rin talaga natin yung compost kung paano natin siya magagamit dito sa ating taniman kasi nasa soil na tayo. Ito dating nasa nasa pure na loam soil yung katulad nun. Pero nilipat ko, nandyan siya sa mga ganyan Nilipat ko, ang mixture niya ay garden soil tsaka loam soil. So kung mapapansin ko sa akin kasi hindi naman nakita dati, mas gumanda yung tubo niya. So galing siya doon sa mga bottled water. Yan, ganyan. Ito kasi pure loam soil yung mga nandyan tapos medyo madilaw. Ngayon medyo green na siya. So ibig sabihin, hindi siya masyadong hiyang sa loam soil lang. Yan. Pakita ko sa inyo ang ating flowers. Ito, different stages ng basils natin. At magtatanim ulit ako mamaya kasi Thursday pa lang pala ngayon. Bukas pala ako magtatanim. So anyway, ito naman yung mga parsley natin. Yung isang parsley natin na Italian ay hindi na naka-recover lahat. Then ito merong isang matibay-tibay dito na parsley na curled.
Kasi ito medyo madilaw, so malamang yung timpla ng lupa ang problema. Tapos dito, meron tayong talong tsaka sili. Hindi ko lang alam kung ano yung talong tsaka sili dyan. Pero may talong tsaka sili dyan. Tapos may mga ibang tumubo. Ito, spinach to. Spinach. So, tingnan natin kung isasama pa natin sa transfer. So, ito ay Chinese chives. Ayan, Chinese chives. Tingnan natin kung mapalago natin para ma-multiply natin. Ito ay celosia. So, more than a month na yan. Magto 2 months na yan. Tingnan natin kung sa 2 months mamumulaklak na siya. Kasi maganda yung bulaklak nito based dun sa pictures, ha. So, nakapas lang siyang ganyan. So, pure loam soil din yan. Ito naman, dating nasa loam soil, hinaluan ko na ng garden soil yung taas. Yan, hinaluan natin. Ito yung mga Vietnam rose natin. Parang may nahalong ibang kulay, oh. Ito kasi is fairy tale. Ito, red sundial. Ito siguro yan, red sundial. Ayan. So, ito, hindi ko sure kung namumukha nyo pa. Ito yung Vietnam rose natin na nandun dati. Eh, kinalkal ng pusa. So, kaysa mamatay, nirepat ko, nilagay ko dyan. So, ang mixture niyan is garden soil tsaka loam soil. So, palagay ko nasa loam soil talaga ang usapan. Tapos, ito naman, mixture na ng garden soil and loam soil, pati yon. So, mga flowers yan. So, bukas magdadagdag ulit tayo. Then, yung sinasabi ko sa inyong gagawin nating nursery, ayon, naka-ready na rin yan doon. So, aralin ko pa. Nasa learning curve tayo ngayon. So, baka matagalan ng kaunti. Pero, yan, mag-harvest tayo. Yan, may mga spinach, may mga ligaw na spinach dito. Ayan, harvest natin. Putulan lang natin. Tapos, magsasanga siya. So, habang inaaral natin yung iba, kasi ang mangyayari, tulad ng nabanggit ko is bundle. So, lettuce, 50% lang. 50% lang na ano nating lettuce. So ito, possible pag maging okay yung setup natin ng pipino tsaka ampalaya, is tataasan natin to from 6 feet to 7 feet. So mas mataas na, tapos nakadesign na siya na parang tunnel or kung ano man ang maisip natin. Pero pero baka ganun yung mangyari, parang tunnel style siya. Or pa letter A na lang or kung ano man. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi mas madali yun, pa letter A na lang ang gawin natin, tapos sa gitna ka maglalakad. Ang ganda kaya nun. Ayun, yun lang. So, possible, pag nagkaroon tayo ng design ng ganyan, ito, iaangat ko dito sa pinakatuktok para yun yung pinakakapitan ng ating mga trellis. 7 feet. Ayan. Ito kasi naka-design for for lettuce natin na naka-box Hindi ko nga sure, baka ilipat ko kasi baka mag-trial ulit tayo dito ng lettuce na naman. Tingnan pa natin kasi nga 'di ba nakita nyo naman hirap na hirap tumubo doon. So maliban diyan, celosia, fairy tale or Vietnam rose, ito ang ating zinnia, yan. So ito, nakatinim pa to sa mga pure loam soil. So hindi masyadong maayos. Yung iba naman maayos. Ito medyo maayos. Ayan. Yan, nagtry ako. Ano sila dito? 4. Minsan ito, 2 lang. Mas tumaba yung isa. So tinanggalan ko lang silang mga tuyong dahon kasi parang nagkakasakit na sila So baka sa mixture na rin. Baka na rin dun sa compost ko. Baka susunod. Hindi ko na muna haluan ng compost. Bahala na. Baka ang igawin natin, ang idilig natin is yung mga ginamit natin sa lettuce, so gumawa tayo ng sariling mixture. So hindi siya organic, pero tingnan natin. And ito yung natira kong ampalaya, although may mga ampalaya pala tayo dito. Yung pala ay onion bunching na may halong tumubong mga spinach. Meron ding mga basil diyan pero pinutol ko na nung nakaraan. So ito ay ampalaya, ayun ampalaya yun, ito ampalaya. So possible kada pot siguro 2 lang. Ito kasi 3 Yung dati ko 4 pa nga So 3. Susunod 2 na lang. So ito ay ginawa ko lang mga experimental lang to na na mga mesh gamit sa nylon kasi matibay itong mga nylon Ito siya, nilagyan ko lang nandito. So tingnan natin kung anong mangyayari. Pero weekly nagtatanim tayo ng ampalaya at saka pipino. So ito, balik tayo dito. So mapansin nyo meron din ako ng parang barrier na puro tanglad. Yan sa dulo. Yan. Ito yung mga una kong tinanim ang Laguna.
Ayan. So, from time to time or every Friday, nag-harvest tayo ng mga dahon ng ampalaya. Tapos, yung unang bunga dito is natuyo na. Pero ito, mukhang magtutuloy na to. Itong bunga natin dito sa gilid. Although, may mga bunga din dun sa iba. At, ayan. So, kung sino pa yung hindi masyadong inalagaan, yun pa yung naging okay ang tubo. Ayan. So ito ay pinapabuto lang natin. Ito buto na to ng sweet basil eh. Yan. So sa basil hindi naman ako masyado nahihirapan magpatubo. So market na lang problema natin diyan. So ang mangyayari dun sa baba, siguro ang gagawin ko sa isang maliit na pot, mga ganito kalaking pot, hanapin ko. Mga ganyang kalaking pots, ayan ah. Meron tayong tanglad, merong basil at merong marigold. Yun yung tatlong combination. Titingnan ko kung okay yung combination na yun. Pero actually maliit yun sa isang pot. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. Ganyan lang yung pot niya. Oh. Parang 6 inches in diameter lang yata yan. Tingnan natin. Nasa experimental stage naman tayo. So ito rin yan. So ang plano ko every 3 months papalitan. Tapos tingnan natin kung anong mangyayari. So ito, kung mapansin nyo, nagtining na ako dito kasi binawasan ko na yung mga tumubong basil. Ayan, ito basil to. Ayan, basil. Yung iba, spinach. So magpuputol ulit tayo dyan. Tapos mapansin nyo, may mga ibang tumutubo. Mga baka pipino pa yung iba. Iba, kalabasa. Ayan, kasi mga galing sa compost natin. Iba-ibang tumutubo. Ayun. Ito pa pala. Bell pepper. Ayan, bell pepper to. 4 to eh. Hindi ko lang kung magiging okay pero tingnan natin. So kung mapansin nyo, pinutol-putol ko na rin yung mga butong tumubo kasama yung ibang spinach. Tapos ito may mga onion bunching din tayo. Onion bunching sana gusto ko. Sabi nila madali pero ayun, hirap na hirap ako magpatubo niya. Anyway, ayan. Buhay pa rin yung mint pala natin. May mint pa rin tayo dito. Ayan. Nalanta nga ito nung nakaraan eh. Pero nakabawi ulit. So linisin ko lang siguro susunod. Yan, may mga white flies. So, ito yung pangkuha natin ng white flies. So, marami pa. Pansin nyo, yan, no? Marami pang dapat gawin. Kasi kasuhin. Pero slowly, umaayos naman. Yan, yung Vietnam rose natin. So, palagay ko yan, mga Vietnam rose magiging okay. Kailangan kasi natin ng attractant ng mga beneficial insect doon. Para at least yung mga other insect na makaka-apekto sa atin is may mga predator naman silang makalaban. So ganun lang. So ito pala binigyan tayo ng ito panigang to eh. Kahapon ko lang tinransplant. Tingnan natin kung na ano na siya agad ng ibon. Na mukbang na agad siya ng ibon ito. Kahapon lang yan. Yan. Yung spinach kasi pag lumaki na hindi na pinapakalaman ng ibon. Yun yung napansin ko. So hopefully yung iba dito is maging okay naman. And ayun, yung isa na yun ay ampalaya yung sa dulo. Ayan. Ayun, nag-uusbong pa lang ampalaya. Ayan ang kasabayan nung nandito. So ayan. Ayan, so yan yung pinagkakabla natin sa ating location 1. So hopefully maayos na natin unti-unti at makarecover na rin ang unti-unti ang ating farm kasi this month is talagang negative tayo. Ayun, so thank you very much and see you next updates mga tropa. Peace, bye bye.